Isipin mo ito, isang araw paggising mo sa umaga, ang buong mundo ay nasa matinding tensyon. May mga missile na handang ilunsad at ang mga world leaders nagmamadaling magdesisyon kung paano iwasan ang isang digmaan. Ito ang senaryo na kinatatakutan ng marami, ang posibilidad ng World War III. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury. Sa kasaysayan ng mundo, 2 beses nang nangyari ang global war. At sa bawat pagkakataon, nagsimula ito sa maliit na conflict na unti-unting lumaki. Ngayon, may ilang bansa na may napakalaking militaries, nuclear weapons, at geopolitical influence. At kung sakaling magkaroon ng malaking conflict sa pagitan nila, maaari itong maging simula ng isang digmaang makakaapekto sa buong planeta. Sa video na ito, titingnan natin ang ilang bansa na madalas banggitin ng mga eksperto kapag pinag-uusapan ang posibilidad ng World War III. Bakit posible ang World War III? Bago natin pag-usapan ng mga bansa, mahalagang maintindihan kung bakit may mga taong naniniwala na posible ang World War III. Sa kasalukuyan, ang mundo ay nahahati sa iba't ibang geopolitical alliances at rivalries, at may mga bansang may matinding tensyon laban sa isa't isa. Halimbawa, kapag ang isang bansa ay umatake sa isang miyembro ng NATO, ang ibang bansa sa alliance ay maaring tumulong sa depensa. Ibig sabihin, ang isang maliit na conflict ay maaring lumaki at maging international war. Dagdag pa rito ang isa pang faktor, nuclear weapons. Sa ngayon, may 9 na bansa sa mundo na may nuclear arsenal. At kapag ginamit ang mga ito, ang epekto ay maaring maging catastrophic. Isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay ang United States. Ang military budget nito ay umaabot sa $100 bilyong bawat taon. Mas malaki pa ito kaysa sa pinagsamang military spending ng maraming bansa. Meron din itong global network ng military bases, mula Europe hanggang Middle East hanggang Asia. Dahil dito, ang United States ay may kakayahang mag-deploy ng military forces halos saan mga bahagi ng mundo. Bukod dito, ang US ay may malalakas na alliances tulad ng NATO. Ibig sabihin, kapag nasangkot sa isang malaking conflict ang US, malaki ang posibilidad na madamay ang mga kaalyado nito. Gayunpaman, sa maraming pagkakataon, mas pinipili ng United States ang diplomacy, economic pressure, at sanctions kaysa sa direktang global war. Isa pang bansa na madalas nababanggit sa usaping ito ay ang Russia. Ang Russia ay isa sa pinakamalaking nuclear powers sa buong mundo. Meron itong libu-libong nuclear warheads na maaring ilunsad sa loob lamang ng ilang minuto. Sa kasalukuyan, ang Russia ay sangkot sa isang matinding conflict laban sa Ukraine. Ang digmaang ito ay nagdulot ng malaking tensyon sa pagitan ng Russia at ng mga bansang sumusuporta sa Ukraine. Habang tumatagal ang conflict, maraming eksperto ang nag-aalala na maaring lumawak ito. At kung mangyari yon, maaari nitong hilahin ang ibang global powers sa isang mas malaking confrontation. Sa Asia naman, isa sa pinakamalakas na bansa ay ang China. Sa nakaraang mga dekada, mabilis ang paglago ng ekonomiya at military capabilities ng China. Ngayon, isa na ito sa pinakamalaking economies sa mundo. Isa sa pinakamainit na geopolitical issues ngayon ay ang sitwasyon ng Taiwan. Itinuturing ng China ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ngunit maraming bansa ang sumusuporta sa Taiwan bilang isang self-governing democracy.
Kung sakaling magkaroon ng military conflict sa Taiwan Strait, at kung mangyari yon, posibleng lumawak ang conflict sa buong rehiyon. Sa rehiyon naman ng Middle East, isa sa pinakamahalagang bansa sa geopolitics ay ang Iran. Ang Iran ay may matagal ng tensyon laban sa Israel. Meron ding komplikadong relasyon ang Iran sa United States. Ang Middle East ay matagal ng sentro ng geopolitical conflicts dahil sa strategic location nito at sa malaking reserba ng langis. Kung lalala ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, maaring madamay ang ibang bansa sa reyon. At sa worst case scenario, maaring lumawak ito sa isang mas malaking digmaan. Isa pang bansang madalas nagdudulot ng global concern ay ang North Korea. Ang bansang ito ay kilala sa kanilang nuclear weapons program at missile tests. Matagal nang may tensyon ang North Korea laban sa South Korea. At dahil sa kanilang unpredictable leadership, maraming eksperto ang nagsasabing kahit isang maling kalkulasyon lamang ay maaaring magdulot ng malaking krisis sa reyon. Sa huli, walang sinumang bansa ang tunay na gustong magsimula ng World War III. Dahil sa panahon ng nuclear weapons, ang isang global war ay maaaring magdulot ng pinsalang hindi pa nararanasan ng sangkatauhan. Ngunit habang tumataas ang geopolitical tension sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang posibilidad ng isang malaking conflict ay hindi rin tuluyang nawawala. Ang tanong ngayon, handa ba ang mundo kung sakaling mangyari ito? At ikaw, anong tingin mo? Aling bansa ang may pinakamalaking posibilidad na maging dahilan ng World War III? I-comment mo sa baba.